Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtahak sa Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako upang pawalang bisa, hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa, hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Father. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay nagbibigay ng dalawang bagay sa atin. Isang babala at isang pangako. Ano po gusto niyong unahin natin? Babala o pangako? Babala. Sige. Ang babala, sabi ni Jesus, ang sinumang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi ng kautusan at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang sa pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Yun ang babala. Malinaw? Ngunit ang pangako, sabi ni Jesus, ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Malinaw na ang pinapatungkol ng ating ebanghelyo ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Pagsunod. Wala nang dapat ituro pag pinag-usapan ang pagsunod. Dahil ang pagsunod ay isang pagpili o isang choice. Meron kang choice. Meron kang pagpipilian. Susunod ka lang
o hindi. Dalawa lang yan. Pag sinabing pagsunod, meron ka lang pagpipilian. At kadalasan, dalawa lang. Susunod o hindi. Ha? Hindi naman talaga na ituturo ang pagpili o ang choice. Natuturo ba yon? Paano mamili? Anong pipiliin? Hindi. Dahil ang pagpili ay resulta ng kaalaman, knowledge, resulta ng karanasan, experience, at kagustuhan ng tao. Pag namimili ka, tatlo yan lagi. May alam ka, may karanasan ka, o gusto mo. Paano kayo namimili? Alam, karanasan, o base sa gusto, pakiramdam? Hello? Paano kayo namimili? Pag namimili kayo ng uulamin, anong iisipin nyo? Base sa kaalaman, base sa karanasan, o base sa gusto? Father, ginugulo mo naman kami. Ang hirap nga mamili ng ulam eh. No? Kaya kahit ano na lang, hindi ba? Kaya nga, di ba? Pagka tinanong mo, anong kakainin natin? Pag hindi makapamili, kahit ano. No? Ganon, di ba? Pero pag hinainan mo ng gulay, magrereklamo. Di ba? Ang gulo. Kaya nga, para matulungan ng isang tao na makapamili ng tama, binibigyan mo dapat ng kaalaman. Pinaparanas mo sa isang bagay. Binibigyan mo ng karanasan. At hinuhubog mo ang kagustuhan. Hinuhubog ang kagustuhan. Ganito ang nangyari sa kwento ni Elias. Sa ating unang pagbasa, merong dalawang Diyos ang pinaniniwalaan ng mga tao. Sino yon? Si Baal at ang Panginoon. Dalawa ang pagpipilian. Kung kayo po, kanino kayo o sino ang inyong pipiliin? Si Baal o ang Panginoon? Kasi meron na kayong kaalaman. Kasi meron na kayong karanasan. Kaya gusto nyong piliin ang Panginoon. Pero noong mga panahon na yon, alam nyo ba, sa dalawang Diyos na ito, tanging si Elias lang ang natitirang propeta ng Panginoon. Si Elias na lang. Siya lang. At merong 450 na propeta itong si Baal. Tignan nyo pagpipilian. 450 na propeta o isa? Sa dalawang ito, sino ang tingin nyong pipiliin ng tao? Yung merong 450 na propeta o yung isa? Hello? Diba? Ganyan tayo. Marami sa atin pipiliin kung sino ang mas marami. Kung nasaan ang majority, yon ang paniniwalaan. Di ba? Kaya nga sa klase, pag tinanong mo ang mga bata, di ba, nag-iintayan yan. No? Saan ba? Saan ba yung mas maraming taas ang kamay? Di ba? No? Pag hindi makadecide, hindi makapili, anong gagawin? Ano kayo mas marami? Saan tayo? Di ba? Ganon din naman kayo. Kanina ko pa kayo tinatanong, hindi kayo makasagot, di ba? Kasi, saan ba? Kung ano yung pulso ng marami, yun ang pinaniniwalaan. Pero, hindi lahat ng majority tama. Tandaan nyo yan. Hindi lahat na majority tama. Kaya naman, ipinakita ni Elias sa mga tao kung sino ang tunay at totoong Diyos. Anong ginawa niya? Sige, hinamon niya ang majority, ang 450. Ano sabi niya? Sige, ang unang makapagpaliyab ng apoy dito
sa hain. Ha? Siya ang tunay na Diyos. Sige, tawagin nyo ang Diyos nyo. Tawagin nyo si Baal. No, anong ginawa ng mga propeta? Hala, sumayaw. No? Lahat ng sumigaw. Sinaktan nilang sarili nila hanggang sa maging duguan sila. Pero umapoy ba? Hindi. No? Marami sa atin napupunta doon sa sayaw-sayaw, 'di ba? Yung ganyan, yung dasal na, may paiyak-iyak pa. Marami naniniwala sa ganon. No? Pero yun ba ang totoong Diyos? Ano nangyari? Lumiyab ba ang hain? Hindi. Hindi. Pero alam nyo, anong ginawa ni Elias? Simple lang. Nagdasal siya. Simple. Nagdasal si Elias sa Panginoon. At sa huli, nagliyab, nag-apoy ang hain. Kaya nga, yung mga tao, nagkaroon na ng kaalaman, nagkaroon na ng karanasan. Kaya, ang pinili na nila ay ang tunay at totoong Panginoon. Sa huli, napili ng mga tao ang tunay at nasunod nila ang totoong Diyos dahil naranasan nila at nagkaroon sila ng kaalaman tungkol sa tunay na Diyos. At ito magandang ipinapakita sa atin ng ginawa ni Elias na sa bawat pagpipilian, andoon ang presensya ng Diyos. Kailangan lang natin alamin at kilalanin ng lubos. Yun ang mahirap. Malaman at kilalanin ang totoong Diyos. Dahil sa panahon ngayon, maraming nagpapanggap na Diyos. Maraming nagjo-Diyos-Diyosan. Kaya ang tao, nahahati. Ang tao, nagkakamali. Ang dami nang nagkamali, nang pinili. Pero tignan mo, hanggang ngayon, yun pa rin ang pinipili. Bakit? Meron namang kaalaman. Meron namang karanasan. Ang problema, hindi nadadala. Ayan ang problema. 'Di ba? Hindi nadadala. Kaya iyan ang problema natin eh. Yung napipili natin lagi, Diyos-Diyosan. At hindi totoo. Sa panahon ngayon, paano tayo namimili? Ano ang nangingibabaw? Kaalaman, karanasan, o kagustuhan? Para malaman at makapamili ng tama, hanapin ang presensya ng Diyos. O tatanungin ko ay ulit, mamaya, tanghalian, anong uulamin nyo? Hello? Paano mamimili? Hanapin ang presensya ng Diyos. Father, ang ulam namin mamayang sisig tsaka lechon kawali. Nandiyan ba ang presensya ng Diyos? O baka pag kinain mo yan, makikita mo na ang Diyos. Hello? Ayun na lang. Yun na lang, di ba? Lahat tayo may choice. We all have a choice. At sana, hindi lang tama ang ating mapili, kundi malaman natin kung ano ang tama para alam natin kung ano ang tamang piliin. Mga kapatid, para laging tama ang mapili, siguraduhin, andoon ang presensya ng Diyos. Dahil kung wala ang Diyos sa pagpipilian natin, walang tama ang mapipili. Amen? Amen.